sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. We will see. We will try to give the bulletin as early as possible for work and school tomorrow. Ang instruction ko sa kanila, kung maaari, bago tayo matulog, alam na natin kung may pasok bukas o hindi. Para makapag-adjust naman yung mga tao. Ayan, kayo mga mayors, mga LGUs, abay gumising kayo ng maaga para makapagbigay kagad ng suspension ng classes o kaya ay trabaho. Abay para hindi late yung mga announcement, ha? Abay yung announcement na suspension nasa kalsada na, nasa opisina na, o kaya ay nasa eskwela na yung mga bata. Siguro Secretary Sani Angara Berry, ha? Abay siguro sa panig ng DepEd, baka pwede kang magtalaga ng spokesperson, Secretary Sani, ha? Abay kuyang yung kasing sipag ba noon ni sino nga ba yung magaling na direktor ng DepEd noon na pati himpilan ng radyo, mahabigan na tinatanong niya, ha? Ayan na, Pag-asa, nakatutok, inaalam ko ano ang kalagayan ng panahon, may mga binabaha. Ayun, si Dr. Nilo Rosas. Bakit kay Dr. Nilo Rosas na alam mo, Ginoong Macalma, gusto ko na malaman kung ano ang kalagayan ng panahon para malaman natin kung magsususpindi tayo ng klase. Ganun ba, ha? At ang mainam dito kay Dr. Nilo Rosas, mahabigan kahit na mali yung kanyang order, halimbawa nagsuspend ng klase, ha? Nagana sa suspension ng klase sa Metro Manila, abay biglang umaraw po, mahibigang kinabukasan. Pero yan po ay tinatanggap niya sa yung mga ganyan mga batikos po, mahibigan. Ganyan ang Director Nilo Rosas. Seka Angara, sir, baka pwede mong ilagay dito si Yusek Try Ulaybar. Abay, ito hindi yata natutulog ito. Ayan, maagang gumigising, ha? At yan ay pwedeng mabigyan ng announcement. Teka muna, Apo Presidente Bonget. Bet nga pala tayo lalayo. Apo, umadayo tayo pa, Apo. Tapno may sa announcement na, deklarasyon. Bakit hindi si Apo Little President Lucas Bersamin na lang, ha? Ang total, maagamot nga na, nasapamot nga agreeing ni Apo Lucas Bersamin. Kung siya na lang kaya magbigay ng announcement para wala nang angal. Ayan, isa na lang po ang magbigay ng announcement. Suspension sa klase at saka suspension sa mga trabaho. September na mga kuya mga ateng, pero grabe, ha, ayan, may mga signal pa rin, ha. Naimbang nga biya kalagiti taga Pawa Ilocos Norte, abay kuyang Mayor Jesse Galano, ating Hermana Mayora, ha. Abay andyan pala ang bagyong Enteng, pero papalabas na bukas, ha. Kaya lang may papasok pang bagyong mahabing. Alamin nga natin sa Pag-asa, ha. Abay, may papasok nga bang panibagong bagyo? Ito ba habagat, low pressure area? May nakahanda ng pangalan, mahibigan. Pagka daw may papasok, tama ba, Chanel? Ha? Pagka may papasok na bagyo, ito naman itatawagan sa pangalang Bagyong Ferdy. Wow!
Ferdi. Parang Ferdinand DZRH Weather Bulletin. Ferdinand, mukhang malakas-lakas yan ha? Pero bago ang lahat mabigyan, alamin nga muna natin ang kalagayan ng bagyong Enteng, latest mula sa Pag-asa. Ito pinakabagong bulletin ngayong alas 8 na umaga mga kaibigan. Fresh na fresh. Nasa ating linya si forecaster Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Miss Chanel, ano ang latest sa bagyong Enteng? Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din po sa mga tagapakinig po natin. So, weather update po muna tayo dito sa nilabas po natin Tropical Cyclone Bulletin number 16 kaninang 8 a.m. So, ito pong si Enteng ay huling namataan sa coastal waters ng Lawag City, Ilocos Norte. At ito'y may taglay na lakas na hangin 75 km per hour at pagbugso na 115 km per hour. Dahil pa rin dito sa ating bagyong si Enteng, meron tayong tropical cyclone wind signal number 2 sa Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, Apayao, Abra na northern portion at western portion ng Kalinga, western portion ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Signal number 1 naman dito sa nananabing bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng La Union, nananabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Batanes, nananabing bahagi ng mainland Cagayan at Babuyan Islands, at northern western portion ng Isabela, pati na rin dito sa northern portion ng Nueva Vizcaya. Sa nakikita po natin forecast track, maaari po itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Sa ngayon, asahan pa rin po natin ang mga pag-ulan, dulot pa rin itong bagyong si Enteng, pati na rin itong southwest monsoon. Asahan din po natin may mga pag-ulan din po tayo dito sa Zambales, Bataan, Palawan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Calabarzon, at pati na rin dito sa Bicol Region at Western Visayas. Sa ngayon po, yung minamention nyo po na possible po na bagyo po natin na susunod. Ito po ay binabantayan pa po natin. Sa ngayon po, cloud cluster pa lang din po ito. At patuloy po natin siyang babantayan kung magiging isang ganap na low pressure area or magiging isang ganap na bagyo at papasok po ba ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung sakali man po, yes po, ang magiging pangalan po niya is Ferdi. At yan po muna latest. Miss Chanel. Yes po. Ayan, gaano kalayo sa Pilipinas itong low pressure area nito? Ayan, nakita ko sa sa satellite ha. Abay mukhang dalawang magkahiwalay pero pagka nagsanib ito, malaki-laki, malakas. Ngayon po kasi cloud clusters pa lang po siya. So hindi po natin alam kung isa na po itong ganap na isang low pressure area. Hindi pa po natin nakikita nagiging low pressure area pa po siya. So pero patuloy po natin itong binabantayan po. Pero ito po nasa labas pa naman po ito ng ating PAR po. At patuloy po natin babantayan kung magiging isang ganap po na low pressure area sa mga susunod na araw. Yung araw ng Martes sa Miss Chanel, kumusta ang lagyan ng panahon sa Metro Manila? Ayan, Araw po ng Martes. Uulan pa rin ba? So nakikita po natin starting po ng araw po ng Sunday, possible po makakita na po natin ang haring araw po natin dahil nag-i-improve na rin po ang ating weather para patuloy po natin nga pong babantayan po yung low pressure area or yung magiging possible bagyo po natin sa susunod kung ito po yung makaka-apekto po sa ating bansa. Pero kung hindi man po ito makaka-apekto, hihila pa rin po ito ng southwest monsoon. Mga iba-ibang lugar dito sa Metro Manila, kanina bandang south, wala na ulan. Pero pagdating dito sa bandang Pasay, Manila, Chanel ay medyo umulan ng konti. Ano ba ito? Tuloy-tuloy pa ba hanggang maghapon? Asahan po natin, yes po, may mga pag-ulan po tayo ngayong araw kasi under po tayo ngayon itong Metro Manila ng yellow-orange warning po pa pala sa ngayon po. So asahan din po natin, buong araw po tayong uulan-ulanin pero hindi naman po ganun po katagalan naman po. Ayan, anong rainfall warning? Yellow or orange? Orange warning po ang Metro Manila. Orange sa warning. So medyo light to moderate pa rin ang moderate to heavy pa rin ang mga pag-ulan. Yes po, opo. Kaya asahan pa rin po natin ang mga pagbaha po, lalo na po sa mga flood-prone areas po natin. Metro Manila yan, ha? Opo, opo. Okay. Maraming salamat, Miss Chanel, and good morning. DZRH Weather Bulletin. Miss Chanel Dominguez sa forecaster mula sa DOST Pag-asa. Ayan mga kuya, ha? Abay, kanina akala ko tuloy-tuloy na yun ha? Abay, nakita ko sa Skyway kanina sumisilip na yung haring araw ha? Abay, maganda. Good day sunshine na yata ito ha? Kaya lang pagbaba na Skyway, pagdating ng Makati, Pasay, Mahabig yan umulan.
Anyway, ingat-ingat mga kuya, mga misis. Nako, ang mga LGUs natin. Nako, ang DPWS. Teka muna, Secretary Manong Apo Manibunoan, ha? May mga advisory po ang DPWS mabigyan na may mga main roads na hindi madaanan. Ito ba'y kulang sa asfalto? Ito ba'y natabunan ng lupa o may mga bumigay ng mga tulay, ha? Anyway, mamaya alamin natin sa DPWS kung ano yung mga kalsadang hindi pwedeng madaanan. At syempre, magandang umaga sa mga taga DepEd. Nako. O sige, mamaya na si Secretary Sani Angara, ha? Grabe, ha? Anong oras ba nakauwi si Secretary Sani Angara? Maghapon na ginisa sa... Hindi naman ginisa, ha? Maghapon yata na pinagtatanong sa Kongreso kahapon dun sa budget hearing ng Department of Education at grabe po ang mga natuklasan, mahabigan. Naku, Diyos ko po, ha? Hindi lamang milyones, mahabigan, bilyones. 5.6 billion pesos may na halaga ng pagkain, Nutriban, ayan, mga computer, laptop. Naku, Diyos ko, ha? Sayang naman ang mga ito, ha? Kaya lang 4 years ago pa, ha? 4 years ago, ha? Napaka-inefficient naman yung mga taga-DepEd noon, ano, ha? Bakit 4 years? Hindi nila nalaman na may mga ganyan palang mga supplies, ha? Libro, ayan, laptop, computer. Although yung laptop medyo maintindihan natin dahil nagkaroon po ng issue dyan, mahabigan. Alam niyo mga overpricing na ano, ipinamigyan ng mga laptop sa mga teachers. Abay, hindi magamit. Ayan. Sabi nga ng teacher na nakausap natin, pagbukas na ng laptop na binigay sa kanila, abay, bago maligo, inopen na niya, binuksan niya, ha? Abay, tapos na siya maligo, wala pa. Umiikot pa, loading pa yung kanyang laptop. Pambihira naman, ano, ha? Sandali lamang at marami pa rin ang ma-update, mahabigan dito sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Kaugnay po sa mga naapektuhan ng bagyong Enteng. Good morning, Angelina Jolie Helen Tan ng Quezon. Abay, ang Quezon, matindi rin ang hagupit dyan. Pero mas matindi yata ang Antipolo, ha? Mayor Governor Inares, ha? Mayor Inares, ha? Jun Inares, bakit nagkakaganito ang Antipolo ngayon? Nagkakaroon na po ng landslide na naman. Sunshine. Sino bang unahin natin, ha? Sige, dito tayo sa... malapit-lapit muna, ha? Dito muna tayo sa Quezon City, ha? Abay, marami rin pala inilikas dyan. Pero ilang nga ba ang casualties mabigyan ng bagyo? 11 o 13? Ayan, iba-iba po ang figures, mahabigan. Anyway, alamin nga muna natin ang sitwasyon dyan sa Barangay Bagong Silang, Silangan, Quezon City. Naku, Diyos ko, Mayor Joy Belmonte, ha? Ayan, narinig ba si Mayor Joy Belmonte, ha? At least sa Maynila maaga nang gumigising, ha? Si Mayor Hani Lacuna, ayan. Mayor, good morning. Yung yung isang kahit talaga kumakantsaw kayo, ha? Ayan, saan ba nakatira si Yorme? Hindi ba sa Manila? Ayan, BGC ba o Forbes Park? Dami. Kayo talaga. Alamin nga natin ang sitwasyon muna sa mga evacuation center sa Quezon City. Naku, Diyos ko, ha? May isang pamilya pa rin po ang inilikas dahil sa pagbaha sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Abay, sila ba nag-almusal na? O nga pala si Wonder Woman natin, si Miss May Binauhan. Bakit, ha? Miss May, ready mo yung mga lugaw natin dyan. Baka pwede tayo magpa-aros kaldo, ha? Magpalugaw sa mga evacuation centers. Dami. Bayan. RA sa number 5, Val Gonzalez. Please come in. Val, kumusta ang sitwasyon?
Mayor, ngayong umaga ay nasa mahigit 1,000 pamilya pa o katumpas ng halos 4,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center dito sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Kagabi, Mayor, ay umabot sa 1,437 pamilya o katumbas ng kabuang bilang na 5,437 mga individual ang nagpalipas ng magdamag sa 5 mga evacuation center dito sa nabanggit na barangay. Tumalima ang mga ito, Mayor, doon sa panawagan na lumikas dahil sa pangamba na maring tumaas ang level ng tubig sa Tumana River na kadugtong ng Marikina River. Inabutan ng DCRH News, Mayor, dito sa ibaba nitong 5 palapag na evacuation center na niluluto hanggang sa isilbi yung kanilang agahan na tatlong talyase ng mainit na champurado. Kaya pala akala ko lugaw, kulay brown, champurado pala yan. Champurado yan, Mayor. Sinisilbi na ngayong umaga dito sa mga residente. Malakas yung kailangan samahan niya ng James Coffee para masarap, o kaya coffee drop ni Kuyang Jong Francisco, ha? Ayan, may kasamang kape yan, tsaka tinapay. Meron, Mayor. Meron naman. Yung kape, nauna nang ipinamigay dahil yung isang box ng family food packs mula sa DSWD na ibinigay ng lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon na kagabi, may kasamang kape yun, Mayor. May kasamang kape, kaya nabutan din natin yung mga evacuees kanina na nagkakape dito sa ground floor, dito sa may pinaka-ibaba nitong 5 palapag na nagusali itong evacuation center dito mismo sa barangay hall ng barangay Bagong Silangan, Quezon City. Napakalakas, bumubuhos, Mayor, itong malakas na ulan dito sa ngayon? Dito sa ngayong oras na ito, Mayor, dito sa bahaging ito ng Bagong Silangan na Quezon City. Bagamat umulan pero subsided na, umupa na rin unti-unti yung mga pagbaha na dulot ng bagyong si Enteng at Habagat. Ngayong umaga, Mayor, ay marami na rin dun sa mga evacuees. Ang isa-isa na rin nag-uwian. Siguro mamaya pagka tumila itong ulan at matapos kumain ng mainit na champurado, ay mag-uuwian na rin dun sa iniwan nilang mga bahay itong mga residente. Ito rin ang sitwasyon, Mayor, dun sa 24 na iba pang mga evacuation center sa 20 iba pang mga barangay dito sa buong Quezon City. Val, yung ito nakita kong video mo, kamo 5 palapag na gusali yan. Nasa first floor ba sila o nasa 5th floor sila? Ito itong mga... Ha? Mula second floor, Mayor. Mula second floor yung evacuation center. At maganda, Mayor, dahil... Oo nga, ang ganda ng tent. Bagamat may nakikita ka dyan na nakahiga dyan sa baba. Yan yung hindi na nagkasya. Pero naubusan ng tent. May kulambo pa yan, Mayor. May kulambo pa. Ang galing, ha? Mayor Joe Belmonte, in fairness, ha? Ayan, maganda. Yan yung pinutulugan ng mga residente. Ikalawa hanggang doon sa ikalimang palapag, yung nagsisilbing evacuation center at doon natutulog yung mga residente. At sa buong Quezon City, Mayor, ay libo-libo, halos 7,000 bilang more or less yung mga evacuees mula nang maranasan yung walang kumpay na pag-ulan kahapon dito sa Quezon City. Idugtong ko na rin, Mayor, malakas sa pag-ulan, binabanggit ko malakas ang pag-ulan, abay isang sunog yung narespondihan ng mga bumbero dito sa Quezon City, at ang sunog ay nangyayari, o hindi ko alam kung siguro dahil sa lakas ng ulan, Mayor, napatay na rin yung sunog siguro, o naapula na rin. Ang sunog ay sa loob mismo ng isang malaking subdivision, Mayor, dito sa Quezon City. Okay, maraming salamat. So, residential area. Okay. Residential area, Mayor, dito sa Philinvest 2. Philinvest. Sa Barangay Batasan, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grabe, ha? Malakas ang ulan doon sa nakita kong video mo, Val, ha? Akala natin, gaganda na ang panhumabigan dito sa Metro Manila. May mga pag-ulan pa rin pala, ha? Sabagay, sabi niyang pag-asa kanina si Miss Chanel, ha? Tayo po ay nasa ilalim pa rin ng orange rainfall alert.
dito po sa Metro Manila. Ibig sabihin, moderate to heavy po ang mga pag-ulan. Kaya asahan daw po ang ingat sa pagbaha at mga landslide. Samantala sa naman tayo sa may Malabon, sandbags inilatag matapos masira ang river wall sa Tinajeros, Malabon. Nako, ayaw ni Mayor Jenny Sandoval nito, ha? Abay, sino ba ang gumawa ng river wall, ha? Baka mamaya substandard naman ang ginamit dyan, ha? Ayaw ni Secretary Manny Bonoan ng ganito, ha? Baka mamaya may mga malalaking kubisyon na dyan naging substandard yung ginamit. Bakit bumigay ang river wall? So ano ang gagawin ngayon? Nako, paging Apo General Omet Browner, ha? Nananawagan sa mga sundalo na kailangan ay follow the chain of command, ha? Ayan. Abay, baka mga sandbags ng Philippine Army pwede natin ipahiram dyan sa may Malabon. Arrest number 23, Edwin Duque. Diyan pa sa Malabon, malakas din ba ang ulan? At bakit bumigay itong river wall na ito? Edwin, please come in. Mayor, katatapos lang na bumagsak yung napakalakas na ulan at nagpapahari sa dito sa bahagi ng MS Circular sa Baysilo, Malabon at kung saan ay nasa Gatapik. Ala ka bang video, Edwin? Pati nga ng video mo, makita natin kung gaano ka... Ayan, sige. Oh, wow. Naku, Diyos ko. Yan yung okay, proceed. Kayo na dinaaran namin ni Eric Mendoza. Kami ay personal na tumungo dito sa may nasirang river wall ng Tinajeros, Malabon, dito sa may Espiritu Street. Yan yung gawa pa nung mga nakaraang mga panahon, itong river wall na yan, Mayor, na sinira nitong nakaraang bagyong si Karen. At kahapon ay napigilan na yung posibleng muling pagkadudod ulit ng mga residente at mga alagang mga hayop sa gilid itong Tulyan River ng Tinajeros dahil mabilis na nalagyan ng kawayan, pansamantala at sandbag ang nasirang river wall na dito sa naturang lugar. Nasira ito, Mayor, itong lugar na ito. Kailan bumigay yan, Edwin? Kahapon lang bumigay itong bagyong Enteng? Bumigay yan nung nakaraang bagyong Karen. Karen. Pero, pa. Akala ko ngayong bagyong Enteng. Bago kahapon, Mayor, ay mabilis na ginawa sa pamamagitan ng kawayan at itong sandbag ng City Engineering ng Malabon. Kaya yung malakas na pagbaha at sinabay ng high tide kahapon hanggang gabi ay hindi na bumaha itong lugar na to. Pero may pangamba pa rin ang mga residente dahil iba pa rin yung tibay ng gawa sa bakal. Kasi yung ibang lugar nito, Mayor, gawa na sa bakal, yung mga tinutusok, kaya matibay. Pero itong lugar, itong nasira, ito yung gawa pa rin doon sa simento na ibinuhos lamang at naglagay ng mga bakal sa gilid ng lupa noon. At hindi kinaya, kaya nasira ito nung panahon ng panahon ng mga bagyong magkakasunod. At kaya ipinagutos ni Mayor Jenny Sandoval itong sa City Engineering na bilisan yung paglagay ng sandbag. Kaya hanggang kahapon ay patuloy yung kanilang paglagay at mas siguro wag lang sandbag, siguro tibayan na yan kung may budget naman dyan pagawa na natin sa public works yan para matibay. Naging pag-ugnayan na si Benjani Sandoval, si engineer sa DPWS para sila itulungan at lalo pang gawin at mapagtibay itong naturang river wall dahil pansamantala lamang ito, Mayor, para yung mga kababayan natin dito na lumubog yung mga bahay. Okay. Ay nasira. Dalawang bahay yung nalunod inaagos dito. Kaya nanawagan itong si Bernard Del Amaro na matulungan daw sila, Mayor, na muli makapagpatayo ng bahay para sa kanyang pamilya. So ating update na... Kumusta ang panahon dyan, Edwin, sa Malabon? Umuulan ba? Katatapos lang bumuhos yung malakas na ulan. Siguro nasa halos isang oras din ulan. Okay. Nagbabahari dito sa may bahagi ng MS Del Pilar sa Baysilo, Malabon.
Okay. Ating update mula sa Malabon, mula Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay nga Rod, maraming salamat Edwin Duque mula sa Malabon. Samantala, naku, 10 ang patay iniulat sa panalasa ng bagyong Enteng. Ayon naman sa NDRRMC, abay masyadong conservative ang NDRRMC ha. Abay yung mga report na tinatanggap natin 11 hanggang 13 na yung namatay, pero NDRRMC 10 lamang ang kanilang iniulat na namatay. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, umabot na nga sa 10 ang napapaulat na nasawi dahil sa panalasa ng bagyong Enteng sa buong bansa. Sa pinakahuling report na tinanggap ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nabatid na galing itong casualties sa Calabarzon, Western Visayas at Central Visayas. Pero binigyan din ni Office of Civil Defense spokesperson Ed Posadas, patuloy pang bine-verify ang nasabing bilang, partikular na kung ang mga insidente ay konektado sa bagyo. Samantala, pumalo na sa 37,867 na pamilya ang apektado ng sama ng panahon, katumbas lang 147,000 individual. Sa nasabing bilang, nasa 30,000 pang pamilya ang nanunuluyan sa 30,000 pang mga individual ang nanunuluyan sa 218 na evacuation centers. 2 araw nang naka-red alert ang headquarters ng OCD sa Campo Aguinaldo kaugnay itong nasabing kalamidad. Mula rito sa maulan at madilim pa rin kalangitan ng Marikina City at border ng Cainta sa lalawigan ng Rizal. So, Edniel, Yes, from Antipolo, nasa ano ka na ngayon? Nasa bumaba ka na sa Marikina? Correct, Lakay. Border ito ng Cainta at Marikina. Pero patungo, pabalik tayo, Lakay, ng Rizal area sapagkat kahit may malakas pa rin pagulan ngayong umagang ito, may reports pa rin ng sunog, Lakay. Parang kahapon. Naku. Mayroon pa rin sunog sa gitna ng ulan. Babalikan ko kayo, Lakay, sa detalye itong sunog na ito. Diyan sa bandang Rizal, sa east portion ng Metro Manila? Cainta Cainta area, Lakay, may sunog pa sa isang residential area. Subdivision ito, Lakay, at kukuha lang tayo ng detalye dito sa mga kasama nating pamatay sunog. Balik tayo maya-maya lamang. Salamat, Edniel Parosa mula sa boundary ng Cainta at Marikina. Abay, kanina, kare-report ni Val Gonzales, may sunog dyan sa Quezon City. Ngayon naman dyan sa may Cainta, abay habang may bagyo pa. Babalikan natin ang pang mga reports. Standby Secretary Sani Angara Berry. Abay, ano oras ba kayo nakauwi? 12:00 ng hating gabi na nakauwi. Talaga naman ha? Standby Leta Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa palasyo? Abay, pakisabi nga sa kay Presidente. Kasi nanawagan ng mga LGUs na gumising ng maagat, magbigay ng maagang suspension ng ng classes at trabaho, ha? Siguro para mas mabilis na, isahan na lang. Si Kang Roden, ikaw na lang. Apo Lucas Bersamin. Ayan. Standby Let Narciso, standby Raymond Adpas mula sa Senado, standby Manang Mil Kirigunan mula sa Kamara. Hindi ka nga pala, tuloy ang hearing ngayon dyan sa Senado, ha? Maraming hearing kay sa issue pa rin ng Pogo. At dyan sa Kongreso, natapos na ba ang budget hearing kay DepEd, kay Secretary Sani Angara? Oras Chief Justice Alexander Jessa Mundo. Naku, tanto mga justices talaga. Good morning muna kay dating Supreme Court Justice Governor Velasco. Ayan, Presby Velasco. Aba, grabe rin ito ng mga weekend. Nagpa-golf tournament kahit bumabagyo. Ha? Nagpapa-fundraising. Gusto raw palagyan ng tulay. Ha? Abay, gusto niya gayahin yung tulay ng from Hong Kong to Macau. Lalagyan mo ng tulay Gov Presby ang Marinduque hanggang Puerto ng Batangas. Abay, katakot-takot na fundraising ng golf tournament dyan, ha? At congratulations sa Supreme Court Justice Samga Erlan. Aba, ang galing-galing pala nito sa golf, ha? Abay, naka hole in one ba o saan champion, ha? Champion na naka hole in one pa, ha? Saang hole? Hole number 19? Pambihira. Dummy.
Oras PJ, Justice Romy Barsa, ganap ng alas 8:38. Ang balitang ito ay Iko, Senator Bam, ha? At Professor Attorney Shell Jokno, ha? Rekta na ba? Abay, meron pa isang rumerekta rito galing sa puso, ha? Congressman Jimmy Pajernos, ayan, gandang umaga po, ha? Ayan, kayo talaga, ha? Gusto yung talunin sa rating ang executive session. Take it away, Kulot. May bata, naku, Diyos ko po, kaya nakalungkot, ha? Ayan, kaya ingat-ingat pa rin po. Oras, Sister L. It's 8:47. Dummy. At alamin nga natin ang yung Cry in the Rain, ha? Paborito rin yan ni Director Ronel Tan ng DPWH, ha? Pero ay good morning pala muna, Lakay. Di pa ako bumabati. Good morning po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin. Ngayon pong araw ng Martes na agad, tas wala na naman pasok. Kawawa naman, Lakay, yung ating mga may iba kasi ako, Lakay, nakikita yung mga private, di ba? Discretion kasi nila. Oo, marami pa rin ang pumapasok ngayon. Kaya ingat-ingat po. Grabe to, lamig-lamig yan, naka-sleeveless pa. Dummy. Bayan. Sana ko. biglang na ano. Sandali na, nasa ating linya na si Governor Helen Tan ng lalawigan ng Quezon. Alam nga natin kung malaki ba ang pinsalang iniwan ng bagyong Enteng sa Quezon. Governor Helen Tan, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Doktora Governor. Hi, Sir Deo, Sir L. Good morning po. Ayan, good morning po. Deo lamang Good po, morning Gob. po, Gob. Ayan. Doktora Gob. Ayan, Doktora Doc lang po. Doktora Angelina Jolie Tan. Ayan. Governor, ma'am, ayan. So, kumusta po ang pinsala dyan sa Quezon? Abay, balita, medyo malakas din ang mga pag-ulan dyan. Wala po bang mga landslide na nangyari dyan? Yes, sir. So, we're thankful to God kasi hindi naman po naapektuhan na katulad sa nearby provinces ang Quezon. Yes, heavy rain po kami ng Sunday ng gabi hanggang midday ng yesterday, no? So may reported din po kami na mga flooded areas, yung mga spillways, but mabilis po siya nag-subside. May ilang areas po kami na nagkaroon ng landslide pero thankfully wala naman po na apektuhan na buhay, no? So so far okay po, possible lahat ng mga highways namin. Mayroon lang po, ang problem na lang po natira is yung intermittent areas po na walang ilaw as of the moment, no? May mga evacuees po tayo na register, nasa 500 plus families. So ang major problem lang namin in Polillo and Bordeo, sir, is yung medyo marami yung nasira po na bangka. We're still awaiting the exact number. But as per report po ng mayors on both areas, yun lang yung medyo malaking problema sa kanila kasi yun ang source of livelihood nila. And we'll prepare for the financial assistance para po doon sa repairs ng mga bangka, no? So far, sir, wala po tayo. May missing persons po tayo, fishermen, but they were accounted then yesterday. Nung hapon na po, na-clear na po ng lahat ng LGUs na nag-report na may hinahanap silang mga fishermen since Sunday. Natagpuan po sa Panganiban sa Camarines Norte, and then yung iba naman dito din sa amin sa Humalig, Quezon, na tagpuan naman, nakuha. Safe naman po yung ating mga fishermen. Buhay naman. Yes, kala natin ay nalunod na. Yes po. So we're happy. Medyo madami din po kasi I think mga 8 din po yung fishermen na initially yesterday morning during our meeting ay still looking kung nasaan sila. And then back na po ang biyahe natin sa Philippine Coast Guard po sa Dalahican going to Marinduque, and then dito po sa Polillo Group of Islands. Okay na po ang resume na po. So yung mga stranded po natin nasa 304, and yung mga cargo trucks natin na tatawid po ng Dalahican ay nakatawid na this morning. Ayan, at least maayos naman na. So yung kalsada po, ma'am, na yung highway patungong Bicol,
Wala namang mga ano dyan, napinsalang kalsada? Wala po bang mga stranded na mga biyahero? Wala naman sir, mayroon pong mga fallen trees tayo kahapon but mabilis naman po ang DPWH na kapag clearing. So hindi talaga siya nag-cause na mas stranded yung biyahero natin. So for the rest of the national highways po namin, okay. Even during the heavy rains actually, hindi naman siya ganun ka-apektuhan. Ang malakas po talagang ulan namin sa Polillo Group of Islands. So yung areas namin going Bicol except for dito sa Chaong to Lucena City, yun yung nag-heavy rain. But nakamonitor kami ng mga flooded areas. Wala naman pong nag-flooding katulad doon sa bagyong Agho na halos hindi passable yung area. So okay po ang mga highways natin. Wala na pong stranded. Gov, ang Quezon po ba ngayon ay may pasok? Because of the declaration of Malacanang. Actually, nung yesterday in the afternoon, so sabi ko resume na kasi all areas reported okay na, no? Walang ulan and wala namang na report na damages talaga. So, but the Malacanang nag-declare po sila ng suspension of work and classes for government. So, hindi na rin kami nag-resume respect yung declaration. So wala pong pasok at saka trabaho ang government. But essential services po ay nagtatrabaho po. Kami diretso po kami sa Kapitolyo, budget hearing namin sa cancel kasi maapektuhan po yung, even yesterday po, we resumed all the schedules because maapektuhan po budget season. So sabi ko gano'n, since yung days naman. And maganda na po ang weather. So, and nandun naman na din ang mga resource person. Sabi ko, resume tayo ng trabaho. Okay. Governor Angelina Jolie Helentan, ma'am. Maraming salamat and good morning. Thank you po, Gov. Good morning po. Thank you so much po. Ingat po tayo. Ingat po kayo, Gov. Daming bayan. Governor Helentan ng lalawigan ng Quezon. Samantala, bago ang mga reports, Sister L, standby, Leta Narciso, ano ang schedule ng, ano ang ganap ngayon sa Malacanang, ano ang schedule ng Pangulong Marcos? Standby, Raymond, tuloy ba ang mga hearing? Standby, manang Milky Rigunan, approve ba ang budget ni Secretary Ed Angara sa DepEd kahapon? Pero bago ang lahat, daming abay, batiin mo natin Sister L ng happy birthday, Raymond, ha? Sino yan? Baka hindi mo alam, baka mamay hindi pa alam ito ni Senate President Cheese Di Butler Escudero, ha? Abay, birthday ngayon ni Senator Grace po, Sister L. Ay talaga, happy birthday kay Senator Grace. Ayan, po. Good morning po, Senator Grace po. At kay Chairman Carlo Nograles. Aba, happy birthday, Chairman. Ha? Abay, binabati rin kayo ni Secretary Kong Dong Mendoza. Alaba tayo dyan. At Mista, naku, itong mga Mista natin, ha? Ito si Mista Edwin Ernie ng Sandigan. Happy birthday, Mista, ha? Abay, para po sa mga nakilala kay Mr. Edwin Ernie, ayan, invited daw po kayo, ayan, kaya lang kung attend daw kayo sa kanyang party, magdala kayo ng emperador o kaya fundador super special. Kailangan pala mayroong may ambag. Ibang magbait si Mr. Edwin Ernie ng Sandigan 82, ha? Abay, isabay na rin natin si Mr. Ninoy. Aba, Ninoy Hill Aquino. Happy birthday, ha? Ninoy Hill Aquino Marshall Bonifacio. Alam mo Marshall Bonifacio, ha? Yan ang ginamit na pangalan ni former delayed Senator Ninoy Aquino nung pabalik sa Pilipinas. Peking passport ang ginamit. Ang ginamit niyang pangalan ni Marshall Bonifacio. Ayan. Happy birthday din kay Kuyang Roger Oliveros. Captain Owen De Vera, binabati ng mga brethren sa Pasay Travelers. At syempre ang 3 lines ng TM Kalaw. Wala kay Senior Warden, of course, Worshipful Master, yours truly, Senior Warden Neil Alcaraz at Junior Warden Rolly Masangkay at mga brethren sa Kalaw Lads.
Happy birthday din Kuyang Michael Dayag ng Tuguegarao Masonic Lodge. Aba, walang hiya, ano ha? Ibang maghanda ito, sister, si Kuyang Michael Dayag. Bakit Alam mo lakay? kung bakit? Abay, sabi ni Kuyang Doming de Asis, nakahanda na yung kakatay na kornero. Alam mo yung kornero? Kala ko karnero. Kornero. Ano Ayan, yung kornero, lakay? tupa, lamb. Yan. okay. Sheep. Ayan. Aba. Sarap niyan, ha? Ayan. May kasapang emperador yan. At happy birthday din kay Dr. Rudy Ponsalan at Margaret Roy Dadpaas mula kay Daddy Raymond Dadpaas. Karnero nga, lakay. Ayan, karnero. Ayan. Sheep. Sheep. Ayan. Ano ba sinabi ko? Kornero. Sabi mo kornero. Sabi ko, ano yung kornero? Alam mo, karnero Ayan, kornero, Masarap ba karnero. yung ano niyan, lakay? Ayaw Yung naman, meat? depende sa luto yan, depende sa nagluluto yan, di ba? Kuyang General Rodel Hoxon, si Kuyang Rodel Hoxon basta tupa lambe, ano yan, potentate, sarap-sarap siyang kainin yan, di ba? Kuyang Rodel Hoxon, ha? Tapos bigla mag-iinom. Sarap na sarap ka sa potentate noble sir. Ayan. Happy birthday din kay General Anthony Aberin ng PNP Regional Director PRO7. Ayan. Mula kay General Kalima at General Brillantes. Teka muna, congratulations Brad. Aba, mga brethren ha, congratulations Attorney Yuli Sevilla ng Jolly Bugarin Masonic Lodge. Aba, welcome to the craft, Brad, ha? Ano ba, very merciful Jojo Yap, ha? Well done ba, ha? Itong si Attorney Yuli Sevilla. At congratulations, congratulations dito Sister L. Sino yan? Abay, pararangalan ng World Health Organization. Mabigat-bigat ito, ha? Ayan. Si Doktora Mayora Dalia Loyola ng Carmona City. Ay, wow, talaga naman. Oo, bibigyan parangal ni Director Hiromasa Okayan ng World Health Organization Western Pacific Regional Office. Siya ay bibigyan ng award, ayan, Healthy City Award for promoting good governance for the health and well-being of her constituents in Carmona City. Aba, tobacco-free city pala ang Sister L, Carmona, ha? Ayan, tobacco-free city, ayan, for future generation. Meron silang strategic implementation ng tobacco control measures to protect children and youth. Kaya ipinatawag siya ha? Ayan, para i-recognize, bigyan ng award. Actually, lakay, 'di ba si Mayora kung natatandaan mo sa DILG, na-interview din siya doon sa programa kasi marami siyang award at marami siyang programa, lakay. At saka hindi basta-basta award, pang-international, yes, ha? Oo. Naalala ko galing si Mayora Dalia Loyola sa Paris, diba, sa France. Diba mayroon din siyang award, na-interview din natin siya. Ano nga ba yung tinanggap niyang award doon, ha? Yun yata, lakay, yung mga programa niya sa mga may mga kapansanan ba yun, tsaka senior citizen. Dyan sa Carmona. Marami siyang ganun, lakay, mga program na dapat tinutularan ng mga LGU. Yan dapat tularan, ha? Awarded ng WHO, World Health Organization, Healthy City Award, at ito ay sa September 25. Pinapapunta siya sa sa iyo? Ayan, South Korea. Seoul, Republic of Korea. Taray naman. Ikaw na, Mayora. Congratulations. Ayan, po. Congratulations sa ating hermana Doktora Mayora Dalia Loyola ng Carmona City. Damdamin Bayan. Alamin natin ang report mula kay Giselle Ricafort, standby Boy Gonzales. Abay, may namatay sa Manila. Pero ilang nacancel ang biyahe sa PTEX dahil sa bagyong Enteng. Abay, balik operation na. Abay, yan ang good news. Nato ang report mula kay Miss Giselle Stiletto Ricafort. Lakaya, mukhang nahanapan mo na siya ngayon ng kanya. Alam po niya, mahabingan tong reporter namin ito, kakaiba ha? Abay, nagko-cover ng baha, ayan, bagyo. Mantakin mo naka-stiletto pa ito. Kasi nga lakay, sanay siya doon. Ganun ba yun? Oo, sanayan lang kasi yan, lakay. Hindi daw siya sanay maglakad ng nakasuot ng flat shoes. Miss Giselle Stiletto Ricafort, please come in. Giselle.
Wala mukhang natanggal yung heels. I-recommend to kay yung isang kasama nating nag-judge sa Reyna ng Aliwan. Kay Jojo Bragais. Hindi, yung isa pa Sino yung tinatawag nila Mama. Ayan. Sino si Mama? Si Mama. Akala ko si Jojo Bragais kasi siya yung nag-sponsor ng mga heels. Ganun ba? Oo, lakay. Dapat makilala ni Giselle siya yan. ang sponsor. Lahat lakay halos Miss Universe Philippines. Sino nga ba yung sikat na sikat to ha? Naalala ko inimbitan to sa Senado nung araw Ayan. Yung mga mga bibiyay sa Brunei. Daming bayan. Sandali lamang. Nakot, eto nga itong mga listeners natin. Lakay, ang tagal nang walang espesyal na balita. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Wala si Deo Macalma. Kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Baka di mo alam, birthday ni Senator Grace po ngayon, ha? Alam mo ba, Sister L, na isang pari na dismay sa isang top official dahil abono pa siya. Ayan. Abonado pa siya sa gasolina nang siya ay maimbitahan na magmisa sa isang event, Sister L. Grabe naman yung lakay. Kawawa naman si Father. Ayon sa ating bubit, alam niyo ba na masama ang loob ng isang pari, si Father? Nang ito ay maimbitahan na isang government official na mag-misa sa isang event sa kanilang lugar. Siyempre, sasadyain niya yun. Oo. Nabalitan kasi ng government official na magaling mag-homily itong si Father. Balitang pare na yan. Hanapin niyo nga yan. Kilala. Yan. Gusto kong siya ay magmisa dito sa atin. Ayan. Magaling daw mag-homily. Ayan. At ayon sa ating bubit, eto na. Ayan. Abay, ayon na sa ating sandali lang, Giselle Boy, tapusin na ito, baka sabihin ngayon lang sa mga special na balita, ibibitin pa natin, ayon na sa ating bubit, abay, siyempre si Father, si Bossing, Oo, kasi siyempre itong official na top government official, Sister L. Abay, nalaman niya ako, nakilala niya ako, narinig na magaling ako mag-homily. Pinahunting pala kay. Pinahunting siya ngayon. Pinahanap si Father. At siyempre, nasak si Father. Bakit ako? Ang dami naman dyan. Why me? Why me? Di siyempre, si Father, dahil top government official, abay di siyempre pinaghandaan kailangan maganda aking homily na para matuwa naman siya at ayon na sa ating bubita, Sister L, eto na nga pumunta na si Father dun sa lugar kung saan magmisa. Ayan. Abay pagdating doon, Sister L, abay siyempre andun yung mga bisita kasama si government official. Eto na si Father, ganado. Ayan. Siyempre, kilalang kailangan hindi siya mapahiya. Ayan. Talagang habang magaling mag-homily itong pari na ito. Kailangan mapatunayan niya yun lang. Expectation yun. Ayon na sa ating bubit, nag-assignment si Father at diniliver naman ng maganda ang kanyang homily. Ayan. Pagkatapos, siyempre natuwa ang government official. Ganda ng homily ni Father. Ayan. Siguro, hindi ako nagkamali. Ayan. Kaya lang, Kuyang Adora Andrada, kung natuwa ang government official at ang kanyang mga bisita na dumalo sa misa,
si Father ay hindi natuwa. Si Father ay nagkrayola, hindi biro lang. Nagkrayola. Abay, Si Father ay nalungkot. Nalungkot si Father. Bakit naman siya malungkot? Abay, paano man na malungkot, Sister L? Ayan. Alam mo naman ang inflation ngayon. Alam mo naman ang mga oil companies. Ayan, lalo ngayon, may oil price increase na naman. Yes, kanina lang yan. Parang Manny Castañeda ng Shell, ha? Boss RSA, Ramon San Miguel Ang, ha? San Miguel na talaga. Baka isipin nung nakikinig, San Miguel pala yung S. Abay, ang taas ng gasolina, ha? Sabi ni Father nung tignan yung inabot na ni government official. Abay, 3 people naman mahabigan. Ayan. 3 people, kaso isa lang. Hoy, kung makatawag. Kasi lang kahit sabi mo top official 3 people, pag ako yun okay na po, thank you po, gano'n na lang. Thank you po, gano'n na lang, pero malungkot din ako pag gano'n lang. Sabi ng ating bubit, Most Worshipful General Tom Rentoy, kilala mo ito, ha? Yan. Abay, akala, siyempre government official. Sabi ni Father, siguro mahina ang 10K dito. Yan. Siyempre, may driver si Father, nagpagas. Nagpagasolina. Ayan. May sakristan. May sakristan. Siyempre, papakainin niya din yung mga yon. Ayan. Abonado ba si Father? Kawawa naman. Kawawa naman. Naku, tig 500 kami ng alalay ko nito. Panggasolina pa. Yung gasolina kanya na. Hindi na ako mag-aircon, pabalik na. Bukas na bang bintana? Pero ito, Sister L, ayan, Miss Gisela Boy Gonzales. May twist. Abay, alam mo, Justice Sam, abay di paalis na si Father at saka yung kanyang sakristan, alalay. Ha? Ewan ko lang kung nakitang malungkot si Father. Abay, nung papalabas na sila dun sa pinto, ayan, abay bigla siyang pinatawag. Oy, pakitawag si Father. Parang, di sabi ni Father, si Father na buhay na. Dadagdagan. Baka dagdagan. Baka dagdagan ito. Abay, di siyempre. Siyempre, nag-expect ka na. Pinapabalik balik si Father, ha? Alam ba, Most Worshipful Tom Rentoy, ha? Kung ano ang idinagdag ng government official. Lakay, Ay, Father, ayan, tik mo itong keso. Imported yan, Father. Siyempre. Magkano yung keso, lakay? Ewan ko lang kung anong brand yun? Ewan ko lang, basta imported daw. Ayan. Baka yung lakay kasi diba mayroon yung pagka nagmamas, may yung ino-offer. Ostya naman yun, hindi naman keso diba pagka nag-i-start yung alay? Prutas yata. Prutas lang binigay. Basket. Hindi nga walang binigay. Walang sinabi yung ating bubit yung sakristan Kasi hindi siya naabutan. Ayan, keso pero imported naman daw. Ayan. Ayon na sa ating bubit. Babanggitin naman ang pangalan ni Father o wag yung na. Baka hanapin ng mga tao, Father, totoo ba yung chismis? Hindi po yung chismis, nangyari talaga. Kung nga naman, maawa naman kayo. Siyempre, si Father, maggagasolina, malayo, ayan, pagaganda pa yung abito na kulay puti. Ayan, papa-almirol pa yan. May plancha naman Plancha. Pagka maganda ang plancha, yung damit na inalmirol, Sister L. Matigas yun, lakay? Tayo-tayo. Yun yung tumatayo, di ba? Ayon na sa ating bubit ang si Father, medyo bata pa si Father. Ayan. Interesado mga tao, sino tong opisyal ng gobyerno? Clue. At si Father ay golfer. Ayan. Hindi naman namin talaga makikilala. Daming pari sa Pilipinas na magagaling Pero yung official, ang gusto namin malaman kung sino. Ang nasabing top government official na baka naman nakala ni Bossing
yung 1,000 napakalaki na. Ayan. Ha? Pero dapat ekonomista yata ito. Dapat alam niya may Dapat inflation. alam niya yung lakay sa lahat ng tao. Ayan. Ayon na sa ating bubit, ang nasabing opisyal na nagbigay ng 1,000 at dinagdagan ng keso bilang... Panalo yung keso talaga. Baka namang keso masato, Senator Chis Escudero, ha? Ayan. Anong keso ba masarap dyan? Ayan. Hindi ng kesong, ano yan, yung... ano lakay? Keso di bola? Uod, tsaka may masangsang aamoy. Pero ano sarap na sarap pero yung iba. masarap yung iba. Nasasarapan yung iba. Pero not a fan. Yes. Ang nasabing opisyal ay wala iba kundi si... Sino yan, lakay? Top official ito. Ilan na ang top official? Sister L. Ha? Pero... kung top official, alam mo na kung anong posisyon. Ayan, ha? Ay! Oo nga. Sa executive ba ito? Sa basta official na lang siguro, lakay. Branch, kasi, pero hindi kasi yung pinanggaling. Ganun ba yun? Mabilis mauhulaan. Feeling ko, lakay. Oo nga. Lalaki ba to o babae? Mahirap pagka nagbigay ka ng gender. Maano na nila. Sige na, basta top official. Basta top official. Siguro naman pagka, ano naman tayo, pagka magpatawag natin ng pare, alam mo mga pare, wala naman sweldo ang mga yan So, intindihin din natin sila, ha? Matas na ang presyo ng gasolina. Ayan, inflation pa, ha? Pambili na ng mompo. Akala ko naman lakay. Mompo, ang mahal-mahal na ang mompo, ha? Ayan, yung iniinom na ninanakaw alak, ng mga sakristan de biro lang. May kakilala ko dati lakay nagnanakaw ng sakristan, nagnanakaw ng ganun. Sabi ko, malis ka na dyan kasi makasalanan ka. Yung mompo nga pala, ha? Dahil marami na pala mga paring diabetic ngayon, binawasan na rin ng alcohol content yung kanilang mompo. Ayan. Tsaka yung ostya. Pero yung ostya mura lang lakay. Alam mo lakay, may kakilala ko ang ginagawa niya sa ostya, ginagawa niyang biskwit. Bumibili sa tapos kinakain niya lang talaga. Pinapapak niya kasi malinamnam daw lakay. Oo naman. Alam ko yun kasi yung anak ng pari sa amin, kasi alam mo, maaglipayan kami. Iglesia Filipo Independiente, pwede magkasama pari namin. Yung anak ng paring barkada namin, ayan, yung mga hindi pa nabindisyon ng kinakain niya ostya, merienda namin. Basta hindi pa na na bendisyon na. Ayan, Giselle Ricafort, ano ang latest sa PTEX? Good morning, Miss Giselle. Lakay, Sister L, good morning. Balik na sa operasyon yung ilang natang silang biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong araw matapos manalasa ang bagyong Enteng. Ayon dito kay Colin Calvar, Senior Corporate ng Terminal, nag-resume na yung biyahe ng Philtranco na patungong Cagayan de Oro ngayong 8:30 a.m. Gayun din ang biyahe ng DMS patungong Davao City kanina namang alas 9 ng umaga at mamayang alas 2 ng hapon. Balik biyahe na rin ang Silver Star Pamaasin City sa Eastern Visayas mamayang alas 11:30 ng umaga at ang biyahe ng Philtranco pa Davao City mamayang 12 p.m. at 5:30 p.m. Kasama rin dyan yung biyahe ng Eastern Gold Trans pa Dinagat Island mamaya namang alas 9:30 ng umaga. Patatandaan kahapon, 12 ay sa PITX ang natal sila dahil sa paggagupit ng bagyong Enteng. Ito si Giselle Ricafort para sa HU ng Pilipinas. Yes, lakay. Bira ka, di pinakita yung wala kang stand-upper dyan. Nanonood si Lord de Vera, ha? Ayan. Gusto rin makita yung stiletto mo. Si Kuyang Barney Husana, ha? Ayan. Lakay, nandito pa kasi tayo sa May Cavite. Galing tayo dito sa yung sumadsad na malaking yung barge. Medyo malayo-layo pa tayo lakay sa PITX. Okay, ayan. Sige, basta anong inches ba yung stiletto mo?
Grabe ka, di ka ba bumabaon sa lupa pagka medyo malambot, ha? Bumabaon yan, Lakay, pero pag sanay. Nakasapatos na ako. Nakasapatos na. Bumabagyo. Nakasapatos na siya. Itong mga reporter na mga kaibigan, mga kasama na sa news center, kanya-kanya mga trip, Lakay, parang may gusto ka sa aming sabihin ni Giselle. May problema ba tayo, Lakay? Hindi naman sinasabing weirdo. Lakay, pwede bang pasyonista lang? Ayun, yun ang sinasabi ko. Pasyonista, ikaw inuunahan mo ako. Yes, so dapat ganun. Ayan, okay, maraming salamat, Miss Giselle. Ingat ka dyan, ha? Salamat, Lakay. Balik sa inyo, Sir El. Ayan, kaya lang pa rin din masira ka agad yung stiletto mo, sapatos mo. Pagka may putik-putik naman na ganyan, tanggalin mo na, ha? At least ngayon nakasapatos daw siya. Dummy. Ay, good morning, Twinkle Valdez. Nako talaga, Lakay. Ayan, hindi ako makababa ng auto. Ayan, waiting ako sino yung top official na nanguripot kay Father. Ayan na po natin, baka kinakapos rin siya. Ay, charot lang. Pero mayaman yun, Lakay. Ayan, Diyos ko, walang maniniwalang wala siyang pera, Lakay. Hindi lang mga millionaire ito, bilyonaryo yan. Dummy. Standby, Boy Gonzales. Standby, Let Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Standby, Manang Milky Rigunan. Oras, Sister L. It's 9:17. Bati mo natin happy birthday si Attorney. Attorney, happy birthday. Attorney Ana Belinda Laguesma Domingo. Binabati ni Secretary Benny Laguesma, at si Ma'am Tessa at si Alex. Attorney Ana Belinda, happy birthday. Standby, Boy Gonzales, Raymond at Paas Milky Rigunan. Standby, Yuel Reyes. Standby, DepEd Secretary Sani Angara. Oras, Sister L. 9:29. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Ilang days before Christmas, Sister L. Ikaw kasi kung anong Ikaw pinagagawa kasi, Lakay, mo yung sa akin sinasabi, 113 days, Lakay. Pasko na. 113 days na lang, ha? Oo, grabe, ang bilis ng panahon. Ayan. Tatanda na naman tayo. Merry Christmas, Jose Marichan. Ayan, lumabas na ba si Jo Marie? Hindi pa, ha? Tsaka lumabas na, Lakay, Burmans na Tsaka si Mariah. Ayan, nakita ko lumabas sa tunnel, May nakita nga ako, Lakay, doon sa ano ba tawag doon? Sa Imbornal. Manhole. Yung akala ko nga nung una lalabas si Pastor Kibuloy. Yun pala si Jose Marichan. Good morning, Manang Aimee. Ayan, kumusta kayo ni BP Sara, ha? Ayan, abay, si Super Ate, ha? Ayan, sana raw ay matigil na ang talagang salpukan, ha? Ang medyo LQ, ha? Ni Pangulong Bongbong Marcos at the Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan. Dati nga naman, BFF. Ngayon, away-away na. Kaya tuloy, alam mo ba, Lakay, may mga gumagawa ng video compilation nung during campaign nila. Tapos may background na love song. Kakaloka yung mga Pilipino. Ano love song? Hindi ko matandaan, Lakay. Alam mo naman ako, may amnesia sa mga kanta. Happy birthday, Papa Parvin Aurora ng Ilagan City, Isabela. Happy birthday. Bati mo na ko yung Barney Husana at mga brethren dyan sa Northern Luzon. Ayan, meron kayong North Luzon Multi-District Convention sa August 9 and 10. Friday at Saturday sa Isabela State University Auditorium, Etiague, Isabela. Let's go Solid North ba? Solid North. Solid North talaga, ha? With the most worshipful Grandmaster Ariel Kayanan as guest of honor and speaker. Good luck, mga brethren. Alamin natin ang report mula kay Boy Gonzales. Alamin natin, Lakay, yung follow-up report. Nakakalungkot ito yung 2 babaeng namatay sa aksidente dyan sa may area ng Sampaloc, Maynila. Samantala, isa pang rider, patay rin
sa aksidente dyan naman sa may Quezon Bridge. Nako, sunod-sunod naman ang aksidente. Ingat-ingat po sa mga motorista. RH29 Boy Gonzales. Boy. Sister El Lakay Adeo, kinuha na ng punerarya ang dalawang babaeng nasawi. Nasakay ng motorsiklo matapos ng mga aksidente sa bahagi ng Lacson Avenue, panunukan ng Tuason Street sa Sampaloc, Manila, Martes ng umaga. Ayon kay Police Staff Sergeant Alinyo Aquino, investigador ng Manila District Traffic Enforcement Unit, nangyari ang aksidente pasado alas 5 ng umaga. Nakita ng mga saksi na mabilis maroon takbo ng dalawang biktima. Sa paunang investigasyon na tila nawala ng kontrol ang driver sa minamanehong motorsiklo, bunsod na rin ng malakas na buhos ng ulan kanina. Dahil dito, sumampa sila sa gutter, saka sumadsad sa kalsada ang dalawang biktima. Bagamat naka-helmet, nagkaroon pa rin ng malubang pinsala sa ulo ang mga biktima na agad dito nilang ikinamatay. Samantala, matapos ang bago mangyari ang aksidente sa Nagtahan Bridge sa may Lacson, may nangyari ding aksidente at isang naka-motorcycle rider ang nasawi dito sa pag-akyat naman ng Quezon Bridge sa Quiapo, Manila. Ang biktima ay kinilala si Jansep Soriano na may taga-residente ng Liberisa Street sa Pasay City. At 1:43 na madaling araw, habang binabagtas sa southbound lane ng Quezon Bridge ang naturang biktima at lumilitaw sa investigasyon ng mga pulis na bago ang aksidente, base sa kuha ng CCTV footage na binabaybay ng southbound lane ng biktima, pagdating sa pagtaas ng kakurbada, bahagi ng naturang tulay, at pagdating sa kaliwang bahagi, sa tumama sa gitnang isla sa island, mismo ang naturang biktima. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Kaya mga kuya, ayan, slippery when wet at dandan sa pagmamaneho. Isa pang report Alamin naman natin ang update sa Senado, pero yung paliligo daw sa baha, iwasan na, no? Lalo na Lakay, pero yung iba, hindi man maiiwasan. Pero karamihan Lakay, yung iba, ginagawang swimming pool kapag kabaha na. Nakakaloka kayo. Gusto niyo ba magka-leptospirosis? Loka kayo. Ngayon lang sila magkakaroon ng malawak na swimming pool. Pagbabawalan ba naman sila, ha? O sige, swimming ka. After nyan, kay San Pedro ka pumunta. Pero mag-iingat po kasi maraming sakit ang pwedeng makuha sa baha. Katulad nga po yan, ipaalala din yan ni Senator Bongo. Pero maliban dito, ano pa bang update ngayon dyan sa Senado? RH28, Raymond Adpaas. Na kay Raymond. Elaine, Mayor, muling nakiisa si Senator Christopher Bongo bilang Chairman ng Senate Committee on Health sa Department of Health sa panawagan sa ating mga kababayan na umiwas sa paliligo sa baha upang makaiwas sa anumang karamdaman. Ito kasunod ng panalasa ng bagyong Enteng sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na dito sa Metro Manila. Ayon kay Go, mahalaga ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Paalala sa publiko na baka tamaan muli itong mga ito ng leptospirosis dahil sa kanilang pagmusong sa baha. Matatandaan, Mayor at Elaine, na ang pagdaan ng bagyong Karina ay tumaas at napuno ang mga public hospitals ng mga biktima ng leptospirosis na karamihan sa kanila ay naligo sa baha. Samantalang sa araw na ito, dahil nga sa pagkansela ng Malacanang, nakapasok sa mga government agencies sa Metro Manila, ay wala ding pasok sa Senado. Kaya kanselado yung mga Senate budget deliberations sa araw na ito, Mayor at Elaine. Pero Raymond, ayan, kahit kanselado ang pasok sa Senado ngayon, abay hindi raw kanselado ang pagbibigay mo ng regalong iPhone 16 kay Margaret Ray. Sabi na kay Raymond, hindi pa ka nire-release Ba't wala pang release date ang Apple dito sa Pilipinas? Akala ko meron na iPhone 16. Akala ko meron na iPhone 16 Ma'am Yoli Crisanto Sobel de Ayala. I-release pa lang Lakay. Release pa lang ba? Okay. Mapapasubo sila kay Raymond. Di iPhone 15 na lang muna. 15 Pro Max. Pro Max, ayan.
Naghihintay si Margaret Raymond. Ayan. Oo. Hindi nga yun. Ito, nakikinig nga yun. Nakikinig ba? Yan ba in-order mo rito? Kanina ba in-order yung iPhone 15? Yan ba in-order mo kay... sino nagbebenta rito? Akala ko nagmowa sila kay Raymond doon nakaraan. Ganun ba? Okay, maraming salamat, Raymond. Siyempre, kasabay niyang nagdiriwan ng birthday ngayon, si Senador Grace po. Na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance. So dapat may hearing sila ngayon, pero dahil nga dito sa masamang lagay ng ating panahon ay kansilado sa araw na ito. Saan daw ang birthday party ni Senator Grace? Hindi ko pa nakita kung saan na gagawin dahil nga paano nga naman mag-celebrate ng birthday ngayon kung ganito yung sitwasyon, marami pang binaha sa ating mga kababayan. Baka mayroon sila pero baka private siguro muna. Ganun ba? Baka unahin din yung pagtulong sa ating mga kababayan. Kasi may nag-volunteer dito kasi mahina daw ang kita ni Diwata ngayon. Baka pwede rin siya mag-cater. Ayan. Pwede rin. Dalhin sa mga na lang, kontratahin, dalhin sa mga binaha. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. So, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Oo nga pala, wala palang suspended. Sa Kongreso kaya? Sa Kongreso, walang suspension ng klase at saka opisina doon. Kahapon, nag-hearing. Nag-hearing sila. Abay, maghapon na isinalang si Secretary Sani Angara. Buti na lang, matibay ang Senator Sani Angara. Basketball player yan. Tsaka, Celtics fan yan. Tsaka maganda lakay at marami siyang mga bagong impormasyon na inilabas kahapon lakay. Isipin mo yun, may mga mayroon palang mga sabi siguro ni Secretary Angara, sakit sa ulo nun lakay. Naku, ano ba ito napasukan ko? Kadami tayong problema nito. Kahit siya lakay, gulat siya Marami palang hindi pa na ilalabas na mga dapat na ilabas na pero sayang din yung mga pagkain yung Nutriban, kung anong pagkain, laptop, may mga furnitures pa. Ayan, Diyos ko po. Happy birthday, Chupaeng. Birthday pala ni Chupaeng ngayon, si Aris Ilagan. Ayan. Happy birthday po. Aris Ilagan, happy birthday. At good morning din kay Konsehal, kay Noble Ryan Soler Kalimbahin, at Kuyang Jari Sanchez. Good morning, mga Noble Sir. Report mula kay Manang Milky. Si Speaker Romualdez inaprubahan ang pagpapalabas ng 390 million pesos na calamity aid naman para sa mga biktima ng bagyong Enteng. Detalye balita mo RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L, inaprubahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpapalabas ng 390 million pesos na halaga ng tulong pinansyal para sa manasalanta ng bagyong Enteng sa malaking bahagi ng Metro Manila at Calabar Zone. Ayon kay Romualdez, ang kabuang 390 million pesos financial assistance ay pupondohan sa ilalim ng ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development. Tig 10,000 pesos ang ibibigay sa maapektadong pamilya mula sa ilalabas na ayuda. Sabi ni Romualdez, medyo maliit ang naturang halaga pero malaking tulong sa maapektadong pamilya dahil sa pananlasa ng bagyong Enteng. Ayon pa kay Romualdez, ang Tingog Party List sa pamagitan naman ni na Representatives Yeda Marie Romualdez at Jude Asidre ay maglalabas din ng pondo para sa pamahagi naman ng 35,000 food packs sa Metro Manila at Rizal. Noong pang-Lunes, Lakay at Sister L ay sinimulan rin ng Kamara ang paghahanda ng relief packs para sa pamahagi na sa maapektadong lugar sa tulong ng iba't ibang mga kongresista. Kung sa Senado, Lakay at Sister L walang pasok, ay sa Kamara naman meron. Ang sipag-sipag naman. Hearing. Grabe naman si Speaker. Grabe naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Tumaas na ng konti ang rating. Gusto pang tumaas lalo. Nagtatrabaho ng todo. Maganda naman daw ang lagay ng panahon. Scheduled hearing ngayon kay COMELEC at Commission on Human Rights. Si Boy George, ha? Ayan. Tatanin ba dun sa offshore account? Pwede.
lahat naman kasi pwedeng tanungin ng mga mamabatas natin pagdating sa budget deliberation. Pero kagabi ay pinagtibay na yung budget ng DepEd, although napakahaba nung pagtalakay sa budget. Kasi nga, kung masusunod lamang yung mga ilang kongresista, gusto nila ay pagtibayin na kasi naman as a courtesy kay Senator and former Congressman Sani Angara. Pero sabi nga ng ilang mga mamabatas, marami silang gustong itanong sa DepEd. Lumabas na yung napakarami. Grabe ha? Ngayon lang natin nalaman yun, Manang Milky. Secretary Angara, makikita mo sa mukha niya na, ganun ba? Ganun ba talaga yung problema? Nutriban lakay. Nutriban lang. Ayan, ang dami sanang malulusog ng mga bata niyan. Tsaka yung mga walang baon, di ba? Sinabi mo. Makakain ng maayos. Anyway, so magkano nga? Ang mga approve na ba yung budget? Hindi pa. Sa kanya. Approve na ba yung budget ng DepEd? Hindi pa. Approve na sa committee level lakay, pero dadaan ito sa plenaryo. So pag-uusapan ito sa plenaryo, ang hiling ng mga mamabatas natin ay dagdagan yung budget ng DepEd. So malalaman pag plenary debate kung aprobahan yung mungkahi na dagdagan pa yung budget ng DepEd. Yung mga laptop, pwede bang pakinabangan yun? Bulok-bulok na yata. Yung mga... Oo, merong mukhang may lifespan ang mga technologies. Sabi niya ng mga kongresista. Kung napakatagal na ito, sayang lang daw na nakaisap doon. Lalo naman yung mga pagkain, mga nutriban na kayo sa TL. Mga libro, baka inaanay na yan. Mahal kasi yung laptop lakay, tsaka Manang Milks, yung OS kasi na tinatawag, yung operating system ng laptop lakay. Kapag medyo napag-iwanan na yan, halimbawa, mga after 2 to 3 years na yan, bumabagal na yan. Bumabagal na yan. Anong model yung laptop Manang Milky, anong brand yung laptop na brand? Hindi yung brand lakay Anong brand yung inopen mo? Ayan, baka maligo tapos ka na maligo. Loading pa rin. Yun yung nirereklamo ng mga teacher no lakay. Nakapagluto ka na, naligo ka na, nag-breakfast ka na, hindi pa rin siya nag-aano. Hindi pa rin. Loading pa rin siya. Hindi ko alam. Pero yun yung loading laptop. Tama si Sister L. Sabi ni Sister L, tama yung sinasabi niya na meron siyang na pag medyo 2-3 taon na or actually 2 years, before 2 years, kailangan mo na siyang i-upgrade. Kaya ang sabi niya, asaan na, hindi na magagamit yung mga laptop na yon. At the same time, ang dami daw na mga iba't ibang mga problema na kaharapin ng DepEd sa pamamagitan naman ni Senator Sani Angara. Kaya hindi siya masyadong natanong kahapon. Ang sumagot sa kanya yung mga USEC na nakasama naman ni former DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte. Yung mga dati opisyal, yung mga nakaupo. Naalala ko tuloy yung ating in-special na balita, Sister L, yung si Maria Concepcion na something. Yung inireklamo rito nung isang Malaysian businessman. Yung gumagamit ng mga opisyal. Bumiyahe pa dun sa Malaysia. Ang service ay Porsche, mga ganyan. Isinapaw yung buong pamilya. Ayan, pagkatapos ayaw sumakay ng Air Asia. Gusto niya. Puro first class. Tapos isang kasabot pa, nagbilangan pa ng pera doon sa opisina. Hindi niya alam, nasa CCTV. Nasa na pala napunta yung lakay. Di ba may kaso ba siya? Nawala na yata. Wala tayong balita doon kung nasa si Maria Concepcion na yan. Anyway, sige, so tuloy ang hearing. Chairman George Garcia at sino isa? CHR Lakay, Commission on Human Rights at COMELEC ang isasala ngayong umaga sa Kamara. Tuloy yung mga schedule committee hearing. Kung maraming mga problemang lumabas sa DepEd hearing kahapon Lakay, may good news naman sa mga teachers natin. Ayon sa mga opisyal ng Department of Education, inihayag din ito ni Secretary Sani Angara, simula ngayong buwan, ang lahat ng regional payroll system units ng DepEd ay pinapayagan ng mag-release ng salary adjustment. So meron silang matatanggap na pagtaas sa sweldo simula ngayong Setyembre. Ang mga teachers natin sa mga pampublikong paaralan. Teka, Manang Milky, last question na lang, Manang Milky, magkano ang inaprubahan sa committee level, budget ng DepEd? Ang budget lakay ng DepEd for 2025, 793.18 billion pesos. 795.93 93. Ay, 93. 793
0.18 billion pesos. 0.18 billion. Wow, laki. Malaki. Walang confidential funds, Lakay. Walang confidential funds. Hindi naman daw kailangan, sabi ni Senator Sani. Buti naman. Alam naman, kilala naman ng Sani Angara, iba ang credibility, integrity ng Sani Angara, Manang Milky. Ayan. Oo, totoo naman, Lakay. Saka kabisado niya mga programa tungkol sa edukasyon. Kaya maganda na yung mga batas na pinagtibay nung siya ay kongresista at senador, ngayon may implement niya na sa DepEd. Although, medyo sasakit ang ulo niya kasi iba yung implementasyon ng mga programa pagdating na sa ahensya ng gobyerno. Okay, marami. Sa galing ng mga kinuha niya mga tauhan dyan, kayang-kaya. Andyan pa si Yusek Ulaybar, kayang-kaya yan. Ayan. At marami pa, ha? Ayan. Minsan nasa staff din ng ang support talaga. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa iyo, Lakay, at Sister L. Hindi kita malilimutan, hindi kita Pangulong Bongbong Marcos Jr. nagdeklara ng National Day of Mourning, pagluluksa sa pagpanaw ni Federico Caballero. Sino si Federico Caballero? Alamin natin kay Aris number 14, live mula sa Malacanang. Let Narciso, please come in. Sino si Federico Caballero, Sister L? Miss Let. Lakay, Sister L, naglabas nga ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagdedeklara ngayong araw ng Martes, September 3, 2024 bilang National Day of Mourning o pambansang araw ng pagluluksa dahil sa pagpanaw ng manlilikha ng bayan na si Federico Caballero. Batay sa Proclamation number 678 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabing ang pagpanaw ni Caballero ay malaking kawalan sa bansa. Nararapat lamang umanong kilalanin ang kanyang natatanging dedikasyon sa pagpapanatili ng pamana at sining ng Panay Bukidnon sa Iloilo. Pumanaw si Caballero noong Agosto 17 sa edad na 88 years old. Dahil sa proklamasyon ni PBBM, ang bandila ng Pilipinas ay naka-half-mast sa lahat ng gusali at pasilidad ng gobyerno sa loob at labas ng bansa ngayong araw. Si Caballero na taga-Panay Bukidnon Community sa Kalinog, Iloilo ay kinilala bilang manlilikha ng bayan noong taong 2000 dahil sa kanyang matinding dedikasyon sa pangangalaga at pagpapalaganap ng tradisyong sugidanon ng kanilang komunidad. Samantala, Lakay, walang abiso ang palasyo sa anumang aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong araw. Lakay? So, pahinga muna ang presidente o mga secret meeting yan? Kapag ganyan, Lakay, ay private meetings, although wala rin binanggit kung mayroon paperwork at syempre, ayan, monitoring pa rin sa sitwasyon sa iba't ibang lugar na apektado ng bagyong Enteng. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Daming bayan. Standby, Grace Vera Sansano. Standby, UL Reyes. At binabatan si Kuyang Peter Ungson. Ayan. Abay, ang nasaan na yon, ha? Ayan, good morning, Cesar Bautista, ha? Sabi, sino yung opisyal na yan? Nuknukan naman ng kuripot. Baka Ilocan. Hoy, may Ilocano. Hindi sila kayo nga, galanting Ilocano. Ayan, to galanting, akala ko guwapo Ilocano. Pwede rin, Good morning, Dr. Ruel Aguila. Ayan, kumusta raw si ang Reyes family sa Siain, now Plaridel, Quezon, the smallest town of Quezon. Good morning, parang Manding Bahakan at Brad Madsa Armada at Kuyang Barney Hosana at pati si Kuyang Gans. Ang mga taga Chester Gans ng NBI. Buwabati sa kay Brad, kay Kuyang Yuli Sevilla. Welcome to the craft. Ayan, thank you. At good morning kay Kuyang General, right merciful, General Ruel Rivera. Abay, maulang umaga daw. Maulang ba sa lugar mo, Kuyang General Ruel Rivera? Hello po, Jen. At good morning kay Kuyang Ben Alegre at Rodan Deliso.
Oras, naku, Sister L, ha? Mamaya pag-usapan nga natin ito. Grabe ito, Ano ha? yan, Lakay? Yung dalawang police captain at abogado, nagbarilan sa Tagaytay, ha? Oo, Lakay. Ang lupit Yan nito, yun. Mayor Most Merciful Bumble Tolentino, Yan ba yung ha? sinasabi, Lakay, na titingin ng bibiling lupa? Oo, ayan. Pero may away yata sa lupa ito, ha? Naku, mahirap talaga pag land dispute, no? At saka, nadaig yung pulis, ha? Although na napatay din yung abogado, ha? Yung abogado ang unang namaril dun sa dalawang opisyal ng PNP. Oo, Lakay. Taga NCRC IDG pa yung isang victim. Alapit, ha? Ang galing sa drone naman itong si attorney. Baka, Lakay, syempre titingin lang naman lupa, walang hindi naman ready, baka nakaano lang yung baril. Ayan, alupit naman ito. Oras, Sister L. 9:53. Javier. Bakit? Sino daw hula niya? Lakay. Iba yung hula niya. Babaeng hula niya. Ayan, good morning, Attorney Vladimir Amir Putin Pelaez Momo. Ha? Abay, makulit din. Sino daw ba yun, ha? Sabi Noel Medina, si Father Pestin ba yan? Aba, hindi. Pero Lakay, batiin ko lang muna. Batiin ko, belated happy birthday sina Erwin 5, Edith De Leon at Cecil Bactat. Mga staff daw sila ni First Lady Imelda Marcos. Pagbate mula kay Manang Shirley Torrio. Isang Ilocana pala ito, Lakay. Si Manang Biday. Good morning, Manang Biday. Ayan, happy birthday po sa inyo. Ayan. And si Senator Lito Lapid, si Supremo Lakay ay nasa Alabel, Sarangani. Pinangunahan daw ni Supremo at sa COO Mark Lapid ang inaugurasyon ng Ladol Beach Resort na pinondohan ng Chiesa ng 104 million pesos para sa pagpapromote daw ng turismo dyan sa Mindanao. Kung saan nakarating si Senator Lito Lapid, ha? Ay, good morning, Right Worshipful General Rivera. Yan, binabati ni Kong Secretary Dong Mendoza, ha? At si Kuyang Colonel General Rodel Hoxon, na-miss na raw niya ang potentate. Talaga, ha? At, Father Saldi Fabaer, good morning. Ayan, hindi po si Father Saldi Fabaer ito. Alamin natin ang latest sa Metro Manila ngayon. Alamin natin, Lakay, umuulan ba ngayon? May baha pa bang mga area? Alamin natin ang latest na mga pangyayari sa Metro Manila ngayon mula kay Yuel Reyes. Yuel, good morning. Good morning, Lakay, Sister L. Sa lungsod ng Valenzuela, nag-deploy ng libreng sakay trucks ang Valenzuela LGU para sa mga residenteng mahihirapan sa pagpasok o wala ng masakyan. Bunsod pa rin ito ng pananalasa ng Bagyong Enteng kasabay ng nagpapatuloy na operasyon ng iba't ibang pumping station sa lungsod. Sa pinakahuling update, passable na sa lahat ng uri ng sasakyan ang bahagi ng T. Santiago, Cuevas Dalandanan, Bartolome Street sa Malanday at Recon Corner Pasulo dahil nasa gutter deep na lamang ang pagbaha. Samantala, aabot naman sa higit 600 individual ang nananatili sa evacuation center sa Caloocan ang sumailalim sa medical check-up. Binigyan din ng hot meals, tents, sleeping kits at iba pang pangangailangan ang mga evacuees na lumikas dahil sa Bagyong Enteng. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring ng City Disaster Risk Reduction Management Department at City Social Welfare Development Department. Samantala, ilang bahagi naman ng Quiapo at Santa Cruz sa Maynila ang mawawalan ng kuryente mamaya dahil sa isasagawang maintenance ng Meralco. Magsisimula ito mula alas 10:30 ng gabi. Partikular na apektado ang mga sumusunod na lugar. Quezon Boulevard mula R. Hidalgo Street patungong Carlos Palanca Senior Street, bahagi ng Villalobos Street, bahagi ng Palma Street mula Carriedo hanggang Hidalgo Street, bahagi naman ng Carlos Palanca Senior mula Palanca patungong Helios, Orozco at Piducos. Gayon din apektado ang Padre Gomez Street. Babalik sa normal ang supply ng kuryente bukas alas 5:30 na ng madaling araw. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes, at mukhang aaraw na. Sana nga tuloy-tuloy na yan. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. I need
Ito yung nagbaril na dalawang police captain at lawyer, Sister L. Lakay. Ang dead on the spot ay itong si Captain Tomas Ganyo Batarao Jr. Abay, ito ay taga NCR CIDG at si Captain sino isa? Adrian Binalay. Ayan, dead on the spot ito si Captain Ganyo Batarao, namatay sa ospital at ang nakabaril ng pulis mukhang yung ay yung abogado, yung lawyer na unang namaril ay si Attorney Dennis Santos. Ayan, pero kahit na may tama na yung dalawang pulis, nabaril pa rin nila yung lawyer, Sister L. Nadala pa sa ospital pero namatay din yung lawyer na si Attorney Dennis Santos. At yan ay dahil daw sa away sa lupa sa Tagaytay. Naman kung dating sa ganung punto, kapag may hindi pagkakaunawaan, pag-usapan. Happy birthday, Kuyang Captain Owen De Vera. Good morning, Kuyang Benji Bulataw. At ganoon din, good morning kay Caselo Lagmay at Besa Zamora. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. O teka muna, congrats gayahin niyo po yung mga tent ni Mayor Joy Belmonte at saka ni Mayor Malapitan. Maganda po yun pag sa mga evacuation centers natin. Lakay. Actually, parang lahat ngayon yata Lakay ganun na. Yung ganun parang ba? may ganun, yung may takip. May takip. Parang tent na para may privacy naman yung ating mga kababayan. Pero bago tayo magpaalam Lakay, ipopromote ko lang yung social media pages namin. Sila kay Deo po ay may official Facebook page, Deo Makalma. At sa akin po, Sister Elian. Follow and like. Ayan. Para mas dumami po ang followers nila kay. I-follow nyo na. Ngayon na. Ayan. Baka sige ako ni Commissioner Lumagi dito. Wala ba? Wala naman yun. Walang ba? Di ba? Ano Huwag ka mag-alala kapag na-monetize yun, ako magsusumbong kayo. Wala maigpit yung meta Lakay Ayan, gano'n ba? Ako po si Deo Makalma muli. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, Lugaw Queen, Miss May Binauhan. Bye-bye. Stay safe. Sunshine. Good day, sunshine.